Pagkat ikaw lamang aking kalakasan. Sa piling mo, tagumpay ko'y naranasan. Magandang araw po sa ating lahat. Mabuting araw at kung ano man po ang kalagayan ng inyong araw ngayon, wini-welcome po namin kayo sa ating pong araw-araw na pagpapala. Alam ko po ito po ay isang date with God, no, sa pag-aaral po ng kanyang salita. Tayo po ay manalangin. Aming Ama, sa pangalan ni Jesus, salamat Lord sa kabutihan ninyo na kami po ay lagi ninyong binibigyan Lord ng pag-asa sa aming mga buhay, lalo na Lord sa aming mga kalagayan ngayon. Hayaan nyo nga Panginoon na kami ay makapakinig, matuto mula sa inyo at bigyan nyo kami ng kalayaan upang makapamuhay kami Lord ng ayon sa nais ninyo. Salamat Banal na Espiritu sa inyo pong pagsama sa amin sa araw na ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. So sa araw pong ito ay pag-usapan po natin ang patungkol po sa ating mga puso. Ano na nga bang kalagayan ng mga puso natin ngayon? Kasi ang Panginoon po ay interesado siya sa kalagayan ng ating puso. No? So sa Biblia po maraming mga scripture na tinatakal po dito yung kahalagahan ng maayos na puso. No? Sabi po rito sa Ezekiel 36 verse 26 to 27, "And I will give you a new heart, and I will put a new spirit in you, and I will take your stony and stubborn heart and give you a tender and responsive heart." No? Amen. So, napakaganda po ng salita ng Diyos, no? Na si Lord, kayang-kaya niya talagang palitan ng ating puso. No? God wants the best for us, no? God wants us to be set free and enjoy the life that He has prepared for us. Yun ang talagang nais ng Panginoon, no? Yun ang plano niya sa atin. At ayaw niya na tayo daw ay mamuhay dito sa ganitong uri ng pamumuhay, the life of being bitter, no, yung lagi na lang mapait, yung nararanasan natin, puro kapaitan na lang ba ang buhay? Or angry? Or lagi ba tayong galit na lang? No? So mahirap po yun. Or resentful? Or tayo po ay lagi na lang umaanga, lagi na lang po tayong or anxious, lagi tayo nag-aalala. Balot tayo ng pag-aalala sa maraming bagay. So ang nais ng Panginoon, sabi po niya yan sa Proverbs 4:23, and sabi po niya, "Keep your heart with all diligence, no? For out of it springs the issue of life." Oo, totoo naman po, di ba, dito sa puso natin, kung ano kasi ang laman yan, yan ang nabibigkas natin no? At mahirap na tayo po ay magtago ng maraming basura dyan sa ating puso. And God wants us to be free. Gusto ng Panginoon maging malaya tayo from yung heavy heart, at gusto ng Lord give us a gentle heart, yung puso natin na punong-puno ng kabigatan. Ang gusto ng Panginoon, meron po tayong gentle heart that we can always submit and obey God, submit to His will. No, yun ang gusto ng Panginoon, yung hindi tayo punong-puno lagi na lang ng negatibo. No? At ayaw din ng Panginoon, no? Gusto niya bigyan tayo ng ayaw ng Panginoon na yung bitter heart natin ay laging nandiyan. At nais niya itong i-transform sa forgiving heart, no? Kasi kung tayo daw po ay laging maraming iniipon na mga galit dyan, mga unforgiveness, mga offenses dyan, ay talagang yung puso natin kumbaga parang ampalaya na ito'y mangungulunto no? Pero ang nais ng Panginoon, give us a forgiving heart, no? Yung lagi tayong handang umunawa, magpatawad, mag-accept, no? Doon sa mga tao siguro marahil na nakakapanakit sa atin, no? At gusto rin ng Panginoon palitan yung ating lonely and grieving heart to a joyful heart. Yan ang ayaw ng Lord that will have to live in grief. No? Gustong-gusto ng Panginoon na lagi tayong
joyful dahil isa po yan sa fruit of the Spirit na ipinagkaloob niya sa atin no? Sa love, joy, peace. Gusto ng Lord ma-enjoy po natin yan. No? So, kung ipagkakaloob natin yung ating mga ganitong negatibong nararamdaman, ay babaguhin ng Lord ang ating puso. Sabi niya ngayon sa Psalms 51, verse 10, "Create in me a clean heart, O God, and renew a steadfast spirit within us." No? So, papalitan ng Panginoon yung puso natin. God wants to heal our hearts. No? Totoo po yan. Nais ng Panginoon na bigyan ng kagalingan yung puso natin. Ano man ang sitwasyon yan. Ano man ang sakit na merong yan. No? And that He wants us to be set free from imprisonment. Kasi kapag yung puso mo daw ay hindi maayos, para ka lang ding isang puso na nakakulong. Ikaw ay nakakulong. Ikaw ay slave. No? Ikaw ay prison doon sa mga, ano ba yung mga bagay na pwedeng magkulong sa atin. Marahil yung mga pressures. No? Maraming pressure sa paligid natin. Pagising pa lang natin sa umaga, hindi ba? Pakita na natin yung dami ng gagawin natin. Ay eto na, nape-pressure na tayo at nasisira na yung araw natin. Hindi na tayo makafocus, hindi na natin alam paano tayo magsisimula ng isang magandang araw. So, pressure from work. It could also be pressure from business, no? Baka yung negosyo mo medyo hindi na maganda yung takbuhan nito, kaya lagi ka na lang nag-aalala, nape-pressure ka kung saan ka ba manghihiram, saan ka ba kukuha ng mga pangdagdag ng puhunan, o isasara mo na ba, o ito ba ibebenta mo na. So, ang daming pressure, lalo na kung ikaw ay family man or family woman. Even sa mga estudyante natin, pressure sa studies, hindi ba? Parang ang hirap mag-aral. Parang minsan hindi na maka-cope up. No? So, ayan yung mga pressure. Minsan pressure din dun sa dreams natin. Na parang ang layo pa ng pangarap na yan. Kailan mo kaya maaabot? No? So, nape-pressure minsan tayo na magmadali. Minsan gumagawa tayo ng kaparaanan na hindi naman na maayos. Amen po ba? So, ano pa bang mga pressure na yan? Pressure sa expectation sa atin, di ba? Ng pamilya natin. Halimbawa, kung tayo ay na honor students, no? Parang ang expectation sa atin, lagi tayong nasa top list, no? Ng ating grades, ng ating eskwela. At kapag hindi natin na-meet yun nakaka-pressure yun eh. Hindi ba? Nung dapat, dahil gumraduate kang cum laude, dapat maganda na yung posisyon mo sa opisina. Kaso kung nag-i-start ka pa lang, or wala ka pa nga makuha ng trabaho, so yun ang problema, pressure talaga. No? Even yung past memories natin, no? Na kung babalikan natin, no? We were at the top, lagi. Pero ngayon, bakit nandito ka? So, nape-pressure ka talaga to remain there. At kahit na minsan may iba ng planong Lord sa'yo, ayaw mo umalis doon. Gusto mong hawakan yung posisyon na yon, no? So, napakahirap, no? And pressures also for fear of man. Di ba? Minsan, nape-pressure tayo what people, di ba, will tell us, no? Ano ba yung mga sinasabi ng mga tao na dapat ganito tayo? Ano ba yung mga takot mo sa tao na ayaw mong ikaw ay masabihan? O ayaw mo ikaw ay mapintasan, o ayaw mo ikaw minsan mamarites, di ba? So, ang dami nating mga pressure sa buhay, at minsan yung mga weaknesses natin, pressure din yan, di ba? Yung minsan nagko-cover up tayo dun sa mga weaknesses natin, hindi natin maipakita kasi fear of man, ayaw nating may masabi sa atin. So, napakahirap po niyan. Pero napakabuti po ng Diyos eh. No, lagi po siyang may paalala sa atin sa salita niya. Sa Psalms 147, verse 3, sabi po rito ng Lord He heals the broken-hearted and binds up their wounds. No? So yung broken-hearted dito, hindi naman na yung dahil ikaw ay nabigo sa pag-ibig eh. Hindi lang po yan eh. No? Yung pang mga sugatang puso. No? Nais ng Panginoon na gamutin yan eh. And all we have to do is surrender. Surrender our hearts to the Lord. No? Isuko natin yan sa Panginoon.
and let us give Him yung 100% ng heart natin. Una tayo magtabi. Hindi kailangan 50%, hindi din kailangan 30%. Kailangan talaga 100% so God can perform a heart transplant. No? Gusto ng Panginoon yan, na tayo ay bigyan ng bagong puso. So yung pira-pirasong puso natin, kailangan talaga buong puso na natin isusuko sa Diyos. So He can make miracles. He can do this. No? And one thing more is we must stop limiting God. No? Huwag nating limitahan ang Diyos sa ano yung kaya niyang gawin para sa atin. No? Hindi natin tuturuan si Lord na, Lord, gusto ko ganito lang gawin mo. Gusto ko ganito. No, we must stop limiting God and allow Him to do what He wants to do in our hearts. No, paano siya mag-heart transplant sa atin? He can do miracles. God alone can do miracles in our lives, in our hearts, as He do that heart transplant. No? Let us allow God na matransplant din yung ating heart for His own heart. No? Parang si King David, di ba? A God after His own heart, after God's own heart. Kayang-kayang gawin naman ng Panginoon yan. It's because si Haring David, sinurrender niya talaga sa Lord yung heart niya. He's not a perfect man. Dami niya nga sabit, dami niya nga mga nagawang kasalanan sa Panginoon. But when he repented before God, humbled himself before God, and offered his life, his heart before God, gumawa si Lord ng heart transplant. No? At siya ay itinaas, ginawa siyang isang magiting na hari. No? At binigyan siya ng mga maraming pangako. Kayang gawin sa atin yan ng Lord. No? God can take our hearts hardened by the hurts around us. No? Marami nga kasing nakapanakit na sa ating puso marahil. No? Mga salitang natanggap natin, mga treatment na experience natin, the way we were treated. Even yung hardened heart natin is caused by sin. No? Yung mga pagkakasala natin na nahiya na tayong ibukas ito sa Panginoon or even i-repent. No? So mahirap po yan. No? Ito na yung dahilan bakit yung puso natin ay tumitigas. And also evil in this world, yung influence of this world na minsan umaayon tayo at natatangay tayo at naiimpluwensyahan tayo. At darating ang oras, gano'n na tayo. Hindi na yung katulad ng nais ng Panginoon sa atin. So gustong-gusto ng Lord that this heart of stone is be given a heart of flesh. No? Para we can accept the love that God wants us to have. No? Yung bukas yung ating puso na tanggapin natin. Ano rin yung gustong ibigay sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So napakainam po na matuto po tayo talaga na magtiwala sa Diyos. At paniwalaan siya. At tayo po ay huwag mag-aalala. At marahil kung ano man ang currently struggling ka ba ngayon dahil sa iyong puso na hindi mo na nga kayang dalahin at sobra ng tigas niyan, sobra ng bato yan. No? And then let us ask God to change our hearts. Ask God to perform a heart transplant so you can have hope. And let this be your strength during your struggles. Huwag kang mawala ng pag-asa. Just allow God. No? So sa araw na to, surrender mo yung heart mo sa Panginoon. And let us pray. Father, in the name of Jesus and by the power of your Holy Spirit, as we come to you, Lord, we surrender our hearts to you, O God. Do that miracle, Lord God, upon our lives as you transform, O God, as you perform, Lord, a heart transplant among us, O God, lalo na po dun sa mga nangangailangan sa inyo ngayon sa araw na ito. Thank you for special visitation sa bawat tahanan, Lord, sa bawat nilalang ngayon na nakikinig, Lord. Salamat po, Panginoon, that there will be no more struggle, O God, Lord, as they learn, Lord, as they allow you, O God, Lord, to have a heart transplant. Salamat, Panginoon. Pagpalain niyo, O Diyos, ang bawat isa na ngayon ay tumanggap na ng pagbabago ng puso. At salamat sa pag-iingat niyo sa kanila, maging sa mga mahal nila sa buhay. Maraming salamat, Panginoon, sa pangalan ni Jesus. Amen.
Amen. Alam niyo po, sa ginawa nating pagsuko ng ating puso sa Panginoon, tinanggap yan ng Lord. At expect a new heart na ibibigay sa inyo ng Panginoon and a new spirit, for God is with us. Amen? So maraming salamat po at muli po tayong magkita-kita sa mga susunod na araw. God bless you po.